Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. How's your day, Iha? Bati ni Tita Marie kay Ashley pagpasok niya ng bahay. Tumawag din ang daddy mo from LA. Kinukumusta ka? Hinalikan niya ito sa pisngi. Nakausap ko na rin po si daddy. Okay lang naman po ako. Napile ko na yung results ng evaluation ko at pinayagan nila ako mag-leave ng 2 linggo. And then pagkatapos, I am leaving for Singapore for my next assignment. Oh, that's good. Buti naman makakapagpahinga ka. Sinundan nito ng tingin ang pamangkin. Kumain ka na ba? Later na lang, tita. I will just go sa poolside. Sige, pero magdala ka ng jacket. Medyo malamig na. May pag-alala sa boses ng matanda. Binuksan ni Ashley ang sliding door ng penthouse apartment patungong pool at mini garden. Sinalubong siya ng lamig. Patapos na ang autumn at nagbabadya na ang winter. Kaya ang lamig ng hangin pero hindi niya iyon napansin. She felt numb. May sense of unreality pa rin siya sa lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, kailangan pa niyang kurutin ang sarili para lang siguruhin na buhay pa siya at hindi isang espiritu na lumulutang sa kawalan. Hawak sa isang kamay ang address ni Ashley na binigay ni Missy. Bumaba ng taxi si Jason. Matapos mag-check-in sa hotel, dumiretso siya roon. As it was, 2 araw pa pagkaalis ni Ashley ay saka siya nakakuha ng available flight papuntang New York. In fact, nabigyan lang siya matapos niyang i-threaten na ibo-boycott ng lahat ng kumpanya niya ang airline na iyon kung hindi gagawa ng paraan na makalipad siya kaagad. Nag-doorbell siya sa apartment na ayon din kay Missy ay pag-aari ng tita ng kaibigan. Doon daw nakikitira ang dalaga whenever she was in New York. Ang may-ari ng bahay ang nagbukas. Nabigla si Jason kung gaano kahawig ni Ashley ang matanda. Nagkakilala sila briefly nang umuwi ito sa Pilipinas para sa kasal nila noon. With eyes that were so like Ashley, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Anong ginagawa mo rito? I came for Ashley. Simpleng sagot niya. Binuksan nito ng malawak ang pinto para papasukin siya. Hindi siya nito inoffer ng mauupuan o ng impormasyon kung nasaan ang hinahanap. Pasensya na po kayo pero kailangan ko pong makausap si Ashley. Pinaghintay mo ng 9 na taon ng pamangkin ko. Hindi naman siguro masamang paghintayin kita sandali para lang masabi ko sa iyo ang gusto ko sabihin. Natahimik si Jason. Sinundan lang ng tingin ang matandang babae habang naglalakad papuntang sofa. Umupo ito at nagsindi ng sigarilyo. Ang daming iniiyak na luha ng pamangkin ko dahil sa'yo. Sinong may sabi sa'yo na may karapatan ka dumating dito at mag-expect na tatanggapin kang bukas palad? Nanatili siyang hindi nagsasalita. Tinanggap niya ang sinasabi nito dahil alam niyang totoo. Parating sinasabi ni Ashley na wala kang kasalanan. Sinosolo niya ang pagkakamali sa lahat-lahat na nangyari sa inyo. Sa pagkakatagpo nyo, sa paghihiwalay nyo sa lahat. Maybe some of it was true. You were good and decent towards her. She was too young, too naive, too impulsive. Pero paano kita i-absuelto sa mga nangyari? Paano hindi ako magagalit sa iyo samantalang ako ang umaalo sa batang iyon nang iniiyak ang kanya? Nagpuff ito ng sigarilyo at tinitigan ang usok paitaas bago nagpatuloy. Dapat nakita mo siya pagkagaling sa kwarto mo that morning of your wedding. Kung nakakamatay ang hindi pagtigil ang iyak, matagal ko nang nailibing ang pamangkin ko. Pero wala pa iyon sa iniiyak niya nang hindi ka dumating sa Waldorf. She told you that she gave it a week. Subalit hindi lang 1 linggo kanyang hinintay, kundi 2. Kailangan ko pa siyang sunduin at piliting umuwi. Naluluha ito sa alaala ng datna ng pamangkin sa magarbong silid na iyon ng isa sa pinakaeleganteng hotel sa buong mundo. Nakabihis pa rin ito ng parang may hinihintay na bisita, pero namumugto ang mga mata sa kawalan ng tulog at kaiiyak. Ang laki ng ipinamayat ni Ashley dahil hindi siya halos makakain. Ayaw niyang umuwi dahil baka raw may kinailangan ka lang asikasuhin kaya nalilate ka ng dating. I had to be cruel to her para lang mapasunod siya.
Sinabi ko ang ayaw niyang paniwalaan. Hindi ka darating. Pagkasabi ko noon, alam mo kung anong sinabi niya? Sinabi niya sa akin, buti pa mamatay na lang siya kaysa harapin ang katotohanang hindi mo siya mahal. Jason finally spoke. Hindi yun totoo. God knows how much I love your niece. Pero bakit ganoon? Nung umalis siya dito, she was okay. It took years para maging masaya ulit si Ashley, pero finally naging okay na siya. Pero 2 linggo lang sa Pilipinas kasama ka, and she came home looking like she just lost a battle. I came to set things right. Ipinapangako ko, I will never hurt her again. Please give me a chance. Give us one more chance. Pinag-aralan ni Tita Marie ang lalaki, taking in his handsome face his tortured expression. Sana ay tamang impresyong nakuha nito dahil kung hindi, she was bound to give her niece more heartaches. Hindi ito sigurado kung kakayanan pa iyon ng dalaga. She is outside. Inamuestra nito ang daanan papuntang poolside. Nakaupo si Ashley sa edge ng lounge chair sa poolside. Hindi na siya umiiyak. What she was feeling was past tears pero nalulungkot siya. Nang dumating siya sa New York, hindi siya tumigil hanggat hindi natatapos ang trabaho nagpabalik sa kanya sa Pilipinas. She worked like a woman possessed. Pero ngayon tapos na ang trabaho, nagsisisi siya na nag-file siya ng leave. Wala siyang gagawin, and the hours stretched before her as hollow as she felt. Tinitingnan niya ang punong pinagpilitan ng tita niyang iakyat at ipatanim malapit sa pool. Nakatalikod si Ashley na makarating si Jason sa kinaroroonan niya. Tumigil ito sa paghakbang. Nakakatawa pero nagbiyahe ito ng isang kontinente para makita siya. Ang dami nitong kailangan sabihin, ang dami nitong gustong malaman ng dalaga. Pero ngayong nandito na ito, hindi nito alam kung paano magsisimula. Ashley, natigilan siya nang marinig ang boses na iyon. With the same sense of unreality, humarap siya sa pinanggalingan niyon. Red becomes her. Iyon ang unang naisip ng binata nang humarap siya rito. She is wearing a red sweater na parang isinuot upang ikontra ang kalungkutan na nasa kanyang mga mata o kaya naman ay ternuhan ang kulay ng pisnging pinapula rin ng lamig. She had never looked so beautiful as she did standing there, with the fading lights of Manhattan behind her and the wind blowing her hair to different direction. And yet, she had also never looked so sad. Jason? Sambit niya sa pangalan nito na parang hinahamon nito na itanggi ang pagiging naroon nito. Sinabi na sa akin ni Raymond ang lahat. Ang mga sinabi mo, ang mga nangyari sa iyo, pati na rin ang mga inamin niya sa iyong ginawa niya. I know about the letter. Tumango lamang siya. We should forgive him. And me, are you going to forgive me too? Kaya ka ba narito? Para humingi ng tawad? No. Then why you are here? Humakbang papalapit sa kanya si Jason. To be with you. So we could be together habang sabay nating pinag-aaralan how we can forgive ourselves. Iniiwas ng dalaga ang tingin dito. Kung yun lang, pwede ka nang bumalik sa Pilipinas so we can begin forgetting. Isa pang hakbang papalapit sa kinatatayuan niya ang ginawa nito. Why? Nag-give up ka na ba sa akin? Ayaw niyang sagutin iyon. Tumalikod siya rito, humakbang papalayo. Don't do that. Don't run away from me again. Mapapagod lang tayo pareho dahil hindi na ako papayag na makalayo ka pa. Huminto lang si Ashley sa paglalakad pero hindi pa rin siya humaharap sa lalaki. Akala niya ay tapos na siyang umiyak pero ngayon ay nararamdaman na naman niyang nagiinit ang kanyang mga mata. I love you, Ashley. Dahan-dahan siyang humarap dito nang marinig iyon. I've waited so long for you to say that. Natatakot tuloy ako maniwala ngayon. Hindi na niya mapigilan ang luha. Pinalis niya iyon sa pisngi. Bakit ba nagiging iyakin ako kapag kaharap ka? Natawa ito. Hinatak siya nito papalapit para yakapin ng mahigpit. Sumubsob siya sa dibdib nito. That is nothing compared kung ano ako nagiging kapag kaharap ka. Tinaas niya ang mukha para tingnan ang ekspresyon nito. And what do you become, Mr. Miranda? He kissed her with all the love and longing and wanting he was feeling. Does that answer your question? He said finally. Please tell me you love me.
She looked into his eyes, sinisigurong hindi nito maipagkaila ang katotohanan sa sasabihin niya. I love you, Jason. He kissed her again. Enough to marry me? Tinaas niya ang dalawang kamay para ibalot ang mga braso sa liig nito. Enough to have waited 9 years to have you ask me again. Ikaw kasi, kung ano-anong pinapakinggan mo. Pabirong sita ng binata. Ibig nitong sabihin ay ang napakinggan yung conversation nito kay Janice nang umaga ng kasal nila. But I heard you telling her na mahal mo siya. Hindi pa ba na prison yun? I said I loved her. I mean it in the past tense. Kahit noong bago pa man lang tayo nagkakilala, ay tapos na sa amin ni Janice. Siya lang ang gustong maniwala na meron pang patutunguhan ang sa aming dalawa. Pero sinabi mo rin sa kanya na you had to marry me. Ngumiti ito. At akala mo napipilitan lang ako? Of course, I had to marry you. I was head over heels in love with you. I have never loved Janice in the way that I have fallen in love with you. Isa lang ang nasabi niya. Oh, but what are we doing here talking about it? Masyado na tayong maraming sinasayang na oras. Let's go! Hinawakan nito ang kamay niya para i-guide siya. Wait lang, saan tayo pupunta? We're getting married. Neither one of us is waiting this time around. Ashley was wearing white. Nakatayo siya sa tapat ng arc ng pintuan ng San Agustin Church sa Maynila. Nagpakasal sila ni Jason sa New York 3 months ago, pero muli silang magpapakasal kung saan nila ito unang pinalano. Sis, can I just tell you? You are so beautiful. Kung hindi lang kita best friend, namatay na ako sa inggit. And can I just tell you too, that I'm so happy for you. Okay, I'll stop talking na. Or I'll start crying. Iniabot sa kanya ni Missy ang isang bouquet ng mga puting rosas. Ashley, you make sure na ako makakasalo niyan, okay? Missy, sa iyo ko ihahagis ang mga roses, okay? Nakangiting tugon niya sa bilin ng kaibigan. And sis, maraming salamat. Ang kaibigan ang nag-organize ng wedding, pero higit pa ron ay pinapasalamat niya rito. She was taking her for a lifetime of friendship. Ngumiti si Missy at naisip niya kung gaano rin ito kaganda with her peaches and cream complexion and wavy brownish hair. Tumalikod na ito sa kanya para bumalik sa pwesto bilang maid of honor. Lumapit si Mr. Fernandez sa kanya. Nakita ni Ashley that there were tears in his eyes and he was still handsome despite his age. Nakangiti ito sa kanya. Anak, kung gusto mo muling magbago ang isip, I have the car waiting outside. Biro nito. Dad! Protesta niya pero she was smiling sa attempt ng ama sa sense of humor. May nakakalimutan ka yata. I married him already. Paalala niya. Mas makahulugan ibinigay nitong ngiti sa kanya. And it was what I have always wanted. You see, my dear daughter, I have always known that you two are perfect for each other. Kinuha nito ang braso niya bago pa man siya nakapagsalita pang muli. Sabay silang naglakad patungo sa altar kung naroon si Jason, naghihintay sa kanya. Tumingin siya sa lalaking katabi nito. In his white best man tuxedo, Raymond looked like a prince. Ngumiti siya sa lalaki bago ibaling ang tingin sa groom, her husband. Take care of my daughter. Iniabot ni Mr. Fernandez ang kanyang kamay kay Jason in the tradition of giving the daughter's hand in marriage. I promise. Hinawakan ng groom ang kamay niya na parang hindi na iyon pakakawalan pang muli. She looked up to him. Ginitian siya nito. Their eyes promised the vows that they would later exchange. I pronounce you husband and wife, the priest finally announced. Pumalakpak ang mga tao sa loob ng simbahan matapos maikasal. Some were crying as the two kissed on the altar. They too waited 9 years for this, and it was worth the wait. It was beautiful. Jason lifted his mouth from hers. Nasabi ko na ba sa iyo how beautiful you are and how much I love you? Well, not in the last 30 minutes, and only because pinatahimik ka na ng pari. Natatawang sagot ni Ashley. But you can tell me again. How about if I just kiss you again? Oh, I was thinking it would be much nicer if you do both. Then he laughed. You know, you really have the most brilliant ideas, Mrs. Ashley Moira Fernandez Miranda. I know. I love you.
Sabi nito, and then he lowered his lips to kiss her once more. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Jason at ni Ashley. Tunay nga kapag para kayo sa isa't isa, paghiwalayin man ng panahon ay pagtatagpuin pa rin ang tadhana. Naway nagustuhan niyo po ang ating kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat!